Kilalanin natin itong Japanese na kumakain ng tao. Anong trip nito? So mga tol, bago ang lahat ay huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe at notification button para lagi kayong updated sa ating mga videos. Isang araw sa Paris, nagulantang ang mga mamamayan dito nang mabalitaan ang kakilakilabot na krimen sa isang babaeng estudyante ng Sorbonne. Hindi lang siya pinaslang, kundi sinapchap at kinain pa. Ang suspect sa krimeng ito ay isang Japanese student sa Paris na nagngangalang Issei Sagawa. Si Issei Sagawa ay pinanganak noong April 26, 1949. Siya ay binansagang Japanese cannibal na nanirahan sa Paris at pinaslang at kinain ang katawan ng isang babae. Noong grade 1 pa lang siya, napansin niya na attracted siya sa hita ng kanyang kaklase. At dito siya nagsimulang mag-isip na mukhang masarap ito kainin. Dahil matagal siyang tumira sa West, marami siyang nakilalang iba't ibang magagandang babae. Iba ang pantasya ng taong ito. Dahil ang gusto nito sa babae ay hindi para maging kasintahan, kundi para kainin ito. Pero bago niya kainin, pinapas lang niya muna ito. Nung 23 years old siya, nung sa Tokyo pa siya nakatira kasama ang kanyang pamilya, meron tumira sa kalapit bahay niya na isang magandang German na modelo ang itsura. Isang gabi, habang tulog ang babaeng German, pumasok itong si Sagawa sa apartment ng babae. Nasuot ang maskara ng Frankenstein. Ang plano niya lang ay humiwa ng maliit na parte ng laman sa puwet nito para kainin. Pero nabulilyaso ito dahil nang mabangga niya ng tuhod ng babae, nagising ito. Nang magising ng babae, sumigaw ito. Tatakas palabasan na si Sagawa, pero nahawakan siya ng babae. Tinulak siya nito at sinubsob sa sahig. Hindi nakapalag si Sagawa dahil mas malaki at malakas itong babae. Maliit at payat lang itong si Sagawa. Hinuli ng mga pulis at kinasuhan ng attempted rape itong si Sagawa. Di niya inamin sa otoridad that time ang tunay niyang intensyon. Kalaunan, nakalaya rin ito dahil mapera at maimpluwensyang kanyang ama. Noong 1977, 27 years old siya nang manirahan siya sa Paris para ipagpatuloy ang PhD in Literature sa Sorbonne na isang public research university sa Paris. Ayon sa kanya, mula nung nanirahan siya sa Paris, halos gabi-gabi siyang kumukuha ng prostitute at balak niya itong barilin, pero tuwing gagawin niya ito, naninigas ang daliri niya at hindi niya makalabit ang gantilyo. Noong 1981, si Sagawa ay 32 years old na. Inimbitahan niya ang kanyang kaklase na si Reni Hartevelt para sa isang dinner sa kanyang apartment para magpatulong sa pag-translate ng poetry na assignment nila sa school. Pumayag naman itong kaklase niya. Ang plano ni Sagawa kay Reni ay paslangin at kainin ito dahil nakitaan niya ito ng kagandahan at may malusog na pangangatawan na hindi niya nakita sa sarili niya. Para sa kanya kasi, kinoconsider niya ang sarili niya na mahina, pangit, at maliit na unggoy. Sabi pa niya, kailangan daw niya kasi kainin ito para i-absorb ang energy na meron sa babae. Si Reni Hartevelt na biktima ni Sagawa ay 25 years old lang noon. Nang makarating na siya sa apartment na tinutuluyan ni Sagawa, umupo na si Reni sa desk nito at nagsimula na niya itong basahin itong poetry. Habang binabasa, nasa likuran lang itong si Sagawa, nakikinig habang hawak na ang kanyang rifle. Habang patuloy na binabasa ni Reni ang poetry, maya-maya ay pinutok na ni Sagawa ang rifle nito sa leeg ni Reni. Nang may putok na niya ito, dito na niya isinagawa ang kanyang plano. Ginasa niya muna ito. Hindi niya makain ng balat nito dahil hindi raw matalas ang ngipin niya. So iniwan niya muna ang bangkay nito sa apartment at bumili ng kutsilyo na pangkatay ng karne. Kinain ni Sagawa halos ang buong dibdib at mukha ng babae. Ang ibang parte ay inilagay niya sa kanyang ref. Kinuhaan niya rin ng litrato ang ginagawa niyang pagkain dito. Ang natirang katawan ng babae ay balak niyang itapon sa isang lake. Sumakay siya sa taxi at hatak-hatak ang dalawang maleta. Ang lake na pinuntahan ni Sagawa ay malapit sa park na kung saan dinadayo ito ng mga tao. Pero hindi masyadong napansin ng mga tao itong si Sagawa. Habang hirap na hirap itong atake ng dalawang maleta papunta sa lake.
Umupo itong si Sagawa saglit sa isang bench para mamahinga, pero nakatulog ito. Maya-maya, may lumapit na matandang lalaki at nang binuksan nito ang maletang duguan, sumigaw ito at dito nagising si Sagawa. Tumayo siya at kalmadong naglakad paalis na parang wala lang nangyari. Ilang minutong lumipas, dumating ang mga pulis sa lugar. Si Oliver Fall na mula sa CID o Criminal Investigation Department sa Paris ang umawak ng kasong ito. Ayon sa kanya, sa lahat ng hinawakan niyang kaso, ito raw talagang pinaka nakakakilabot. Biruin mo, pinaslang na, ginahasa pa, chinapchap pa, at kinain pa. Ayon sa autopsy, ang biktima ay binaril sa batok at ginahasa. Ang mukha ay halos ubos na at hindi na makilala. Ang alam lang nila ay batang babae ang biktima. Dahil sa mga nakakabahalang ebidensya at mga nawawalang parte ng katawan ng babae, naglunsad ang kapulisan ng malawakang pagtugi sa sospek sa buong Paris. Sa tulong ng driver ng taxi na sinakyan ni Sagawa patungong lake, natuntun ng mga pulis ang suspect. Malaking tulong sa mga pulis nang tumawag ang taxi driver sa police department para sabihin kung saan lugar niya ipinick up at binaba ang suspect. Nang makita itong si Sagawa ng mga pulis sa labas ng kanyang apartment, dinakip agad ito. Nang interviewin siya ng mga pulis, wala siyang pagdadalawang isip na aminin ang lahat ng krimen na ginawa niya. Kinuwento niya ang buong detalye ng buong pagpaslang at paano niya ito kinain. Natugma naman sa mga nakalap na ebidensya ng pulis. Nang pinasok ng mga pulis ang apartment ni Sagawa, nakita rito ang mga larawan na kinunan ni Sagawa habang kinakain niya ang babae. Nakita rin ng mga pulis sa loob ng refrigerator ang ilang bahagi ng katawan ng babae na itinabi ni Sagawa para kainin. Nakita rin sa lamesa ang plato na may tira-tira pang laman ng biktima. Kaya ng taong yon, kumalat sa buong mundo at sa mga pahayagan na merong nakatirang Japanese cannibal sa Paris. Dahil sa napakayaman ng tatay ni Sagawa, nagpadala ito ng magaling at mamahaling abogado para sa kanyang depensa. Kalaunan, napagdesisyonan ng French judge na ang suspect ay wala sa tamang katinoan at pag-iisip at hindi fit para mag-trial. Kaya, in-order na lang ng judge na ipadala ito sa mental institution sa Japan. Ang ginawang pagpaslang ni Sagawa ay nabalitaan ng buong Japan dahil hindi natuloy ang mga charges laban sa kanya sa France. Tapos ang mga documents sa French court na selyado ay hindi naman nirelease sa Japanese authorities. Hindi nakulong si Sagawa sa Japan nung na-deport siya. Sa pagbalik ni Sagawa sa Japan, umani ito ng samot-saring batikos. Dahil dito, ang kapatid niyang lalaki ay nagkasakit. Na-develop sa kanyang katawan ang stress-related asthma. Ang ama naman niya ay napilitang mag-resign sa pinagtatrabahuan nito, habang ang kanyang ina ay nagpakamatay naman dahil sa kahiyan. Ngayon, namumuhay si Sagawa sa Tokyo, Japan sa isang apartment na malayang malaya, nagamit ang ibang pangalan. May isinulat pa nga itong libro na naglalaman kung paano niya pinaslang at kinain si Rene Haltevelt. Ang nakakagulat pa rito, ang librong sinulat niya ay tinangkilik ng mga mamamayan ng Japan at sold out ito. Dahil dito, naging kilala siya at madalas imbitahan sa mga conference, talk shows. Sa madaling salita, naging instant celebrity itong si Sagawa sa Japan at tuloy-tuloy ang naging exposure niya sa Japanese television. Sa interview, sabi niya, sising-sisi siya sa mga nangyari. Nawala na ang pagdanasa niya sa Western beauties dahil para sa kanya, ang mga babaeng Japanese ang pinakamaganda sa buong mundo sa mga mata niya ngayon. Inamin ni Sagawa sa interview na hindi pa siya magaling. Yung pagnanasa niya sa pagkain ng laman ng tao ay di pa rin nawawala sa kanya. Pero hanggat maaari, ayaw na raw niya subukan ulitong gawin. Si Sagawa ay masasabi natin isa sa mapanganib na nilalang sa panahon natin ngayon. Imagine, kung ang next target niya naman ay mga batang hapon. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin.